Alright, morning goods mga kaibigan. So ngayong hapon, pag-uusapan natin yung ating ginagamit na popping lures. Kung napanood nyo na yung mga popping trips natin, marami ang nagtatanong sa atin, saan ba na bibili yung mga ginagamit natin. So wala namang ibang tindahan mga kaibigan, kundi ang Fishing Villa Tackle Outdoor lang sa Manila. Ngayon, ipapakita ko yung tatlong popping lures na nagamit na natin so far. So sa mga nakapanood ng mga popping trips, nakita nyo na nakahuli ito. At ito naman nakita nyo na kung paano kinuha ng isang malaking isda. So ito bago na to, bagong bili natin. At ito naman kung paano naka-attract ng dalawang GT. So isa-isahin natin mga kaibigan. Alright, so yun gaya nga na pag-usapan natin, ipapakita ko sa inyo yung ating mga ginagamit na popping lures. So, ang pinakauna natin ginamit mga kaibigan ay itong Nomad Chug Norris. Ayan, kung makikita ninyo. Ang dami ng battle scars, di ba? So, itong Nomad Chug Norris mga kaibigan ay nakahuli na to ng trevally. Nakalad na. Marami na rin tong hits, pero yung nanalala nito isa pa lang. So, kung mapapansin nyo, tabingi na nga yung hook ko. Kaya siguro na-unhook na yung mga strikes natin lately. But anyway, so far ito yung may pinakamagandang chug sa lahat na mga nagamit ko. Ngayon, gusto ko siya kasi hindi siya masyadong ma-effort i-pop. Kahit nga i-retrieve mo lang, nagkakaroon siya ng bubble trail at saka may sumasabog yung yung kanyang play. Kahit nga i-twitch mo lang yung rod mo, magkakaroon to ng sabog. So far, ito yung pinaka-komportable akong gamitin. Ngayon naman mga kaibigan, bumili tayo ng Yo-Zuri. Ito. Medyo pangit na nga na itsura niya kasi nga ni-repair ko na lang ito at hindi ko pa siya nasusubukan ulit gamitin. Pero wala na tatagas, wala na itong butas. But anyway, kaya tayo bumili ng Yo-Zuri inshore popper mga kaibigan. Dahil sa kulay niya at saka sa made. Yung kulay kasi na to orange at saka mayroong flasher sa gitna. Effective to sa isang spot natin So binili ko talaga siya intended for that spot. Kung napanood nyo yung popping natin kasama si Ellie, tinangay ito ng isang isda. Most likely GT yon. Kasi nakita naman natin sa slow motion yung niya yung likod. So ito, bumili tayo ng bago para sana i-replace yung nawala. Pero hindi rin nagtagal, nasira din. So, nangyari, nagkaroon ng bite sa bandang batok niya, somewhere here. Tapos pinasok siya ng tubig. Hanggang sa nagkaroon ng mga cracks sa mga kanyang dugtungan. So, yun, hindi ko alam kung effective pa rin ba yung play nito. Pero malalaman natin pag sinubukan natin. So far, maganda rin ang sabog nito. Madali rin siyang i-pop. At, I can say effective kasi nga first time ginamit, nakahuli Ngayon, meron tong kasamang hook pagkabili, Kaya lang dahil nga hindi ko pa siya nagagamit ulit, ilipat muna natin dito sa Villain Splash na popper. Ito. So itong hooks nito mga kaibigan ay galing dito. So nilipat ko lang. Ngayon, ito yung kung napanood niyo yung latest na natin, popping video. So, hinabol ang dalawang mamsa. Ito yon. Ito yung gamit natin doon. So, ito mga kaibigan, effective to dahil habulin to ng balo. Lagi itong sinusundan ng mga balo. Ayun, lagi siyang hinahabol ng mga balo. Tapos, ito naman, ang difference sa dalawa, medyo ma-effort tong i-pop. Kailangan mo talagang hagurin yung popping rod mo. Or, basta kailangan mo siyang effortan. Unlike ng Chug Norris, Yan. Ang gusto ko naman dito, kahit normal retrieve mo lang, para siyang nagiging pencil. Yung stick bait yung langoy niya. Tapos nag-iiwan siya ng mahabang bubble trail. So yun yung nagustuhan ko dito at tingin ko yun yung dahilan kung bakit sinundan to ng dalawang GT. Tapos kumagat yung GT. Yun, hindi ko alam bakit na-unhook. Pero mukha namang matalim. Hindi lang siguro maganda yung pagkakatama ng hooks niya. But anyway, ito yung mga ginagamit natin. So makikita pa nga dito may bangas pa. Ayan. Ngayon, ito na yun.
So far, ito lang naman yung mga popper ko from Villa, no? Itong mga ito. Kung ira-ranking natin, ease of use, this is number 1. Napakadali talaga niyang gamitin. Second, itong Yuzuri, popper. Yung pang popping action niya, madali lang din. At ito yung, hindi naman siya yung pinaka, least, pero ang gusto ko dito yung pag nire-retrieve mo, kusa siya nagbabubble trail. So medyo lumulubog ng kaunti, tapos mag-iiwan siya ng mahabang bubble trail. Tingin ko yun yung gustong-gusto ng mga balo at saka ng mga GT kaya siya sinusundan. Yan. So yun. Sa naman, sa bite rate, mga kaibigan, mas marami to. Mas marami tong hits, to be honest, compared sa Chuck Norris. Yan. Ito, minsan nakakahagis ko pa lang, isang pop ko pala na ganun, makikita mo yung mga balo, talagang sinusundan siya Tsaka maraming pagkakataon na ito ay sinundan din talaga ng mga GTs. Tas, hindi ko lang napapakagat pero nakikita ko sila na dumadaan-daan. So eto. Ang second na maraming hits ay ito. Yan. Obvious naman kasi lagi ko tong unang ginagamit, no. At saka yun nga, madali kasi talaga siyang gamitin. So, yun. Ngayon, Yuzuri, not to be unfair, bihira ko siyang nagagamit kasi unang-una, yung una kong beses na ginamit ko natangay. Yung pangalawang ginamit ko, nabasag. So, hindi ko mabigyan ng proper ratings kasi nga, hindi ko pa siya talaga nagagamit ng gusto. So, yun naman, durability. So far, ito ang pinakamatibay. Itong Nomad Chuck Norris, no? Kasi bumangga na siya sa bato, ilang beses siyang kinagat, nakawala, na-retrieve, na-recover. Hanggang ngayon, okay pa rin siya. Lumulutang pa rin siya, wala pa siyang cracks. At okay pa rin. I think, second would be this popper. Kasi wala ako nakikitang dugtungan. So, para siyang buo, no? Wala siyang wala siyang masyadong dugtong Tapos swivel tong niya, itong middle hook. So kung sakaling kumagat man yung isda dyan, ikot-ikot lang siyang ganyan. Ano lang yung mangyayari. So yun yung advantage. Tapos ito, yun nga, nakagat. I think powerful yung bite na gumawa dito, kaya nagkaroon ng hairline cracks, kaya siya nabasag. So yun, kung ano marirecommend ko mga kaibigan, kung yun ang next itatanong niyo, syempre if you have the budget, you can go for this. Maganda siya, maganda yung play niya, maganda yung durability niya, at sulit ka. For 1,000 pesos, okay ka na. Matagal mo siya mga gamit, basta di siya mawawala. Ngayon, ito 650 ata. Ano ba? 630. 630. No. So 630 para sa price point niya na meron ng hooks na kasama. Okay din. Maganda rin yung nito, yung price point, no. Yun nga lang, kailangan mo siyang ingatan na tumama-tama sa mga gilid-gilid para hindi siya mabasag. So far ito lang yung naging problem ko sa Yuzuri, pero bite rate pati yung pagiging effective nito as of now wala pa akong masabi kasi nga hindi ko pa siya lubusan nagagamit. And next mga kaibigan ay eto, mura lang to, 560. Wala lang siya kasamang hook na pagbili mo. Kaya kailangan mo pang bilihan So mare-recommend ko yung BKK Viper. Yan. Eto. Kagaya na nakakabit sa Nomad. So ito yung mga ideal. Ngayon, nagkakaroon tayo ng matinding interest sa popping kasi nga ma-action nakakatuwang gawin. So hopefully makapag-explore pa tayo ng maraming popping spots. As of now, meron na tayong isa na sigurado na binabalik-balikan natin. So sa mga susunod na episode, let's hope marami pa tayong madali. So yung mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng mga popping lures, marami namang options online. Pero marirecommend ko doon tayo sa quality, no? At sigurado. So wala naman tayong ibang pupuntahan kundi ang Fishing Villa Tackle and Outboard. So yung mga kaibigan, yun lang. Thank you.